sambahin natin ang Panginoon. Gamitin natin ang ating mga labi. Gamitin natin ang ating mga dila upang parangalan ang pangalan ng Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Purihin ang dakila mong pangalan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka sa damong ito na yung pinaglagyan sa amin. Sambahin ka ng mga taong iyong ilalang. Sambahin ka ng mga taong iyong iniligtas. Sambahin ka ng mga taong kumikilala sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, O Diyos, dinideklara namin ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw lamang at wala nang iba, wala kang katulad, O Diyos. Dakila ang katapatan mo, Panginoon. O Diyos, ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Kaya po, Ama, sa umagang ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dahil sa iyong kahangahangang mga gawa. Ikaw ay aming sinasamba dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Dakilang katapatan mo, Diyos. At ngayong umaga, Panginoon, hiniling namin na sa aming pagtitipon sa iyong pangalan, O Diyos, samahan mo kami. Manahan ka sa aming kalagitnaan. Kumilos ka, Panginoon. At maging sila na nanonood ngayong umaga, hinihiling namin, abutin mo sila sa pamamagitan ng gawain mong ito. Abutin mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mong may papangaral ngayong umaga, O Diyos. At ang dakong ito, Panginoon, naniniwala ko ito'y pinagpala mo na ng iyong presensya. Ang presensya may bumababa na sa aming kalagitnaan. Ang sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita na ikaw ay nananahan at tumatahan sa kalagitnaan ng mga taong sumasamba sa iyo. At ngayong umaga, Panginoon, wala kaming ibang sinasamba kundi ikaw. Wala kaming ibang pangalang itinataas kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Kaya ngayong umaga, Panginoon, naniniwala kami. Tinugon mo na ang aming mga panalangin. Kinatagpo mo na ang aming mga buhay. O Diyos, ikaw rin na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Ganap mo kaming pagharian. Ganap kang manahan sa aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, sa aming mga buhay, makita ang iyong kaharian. Makita ang iyong paghahari. Makita, Panginoon, ang iyong dakilang katapatan na kumikilos sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ibinibigay namin sa iyong lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tanging sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus, at ang lahat ng sumasampalataya ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Artista lang yung palakpak na yan. Hallelujah. Amen. So ngayon pong umaga ay nais ko pong mangaral sa inyo tungkol sa paghahayag o ating pong pagdiriwang ng katapatan ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Yan. Praise God. Tapat ang Diyos. Kaya ngayong umaga, papupurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga salita. Sabi ko ng mga Bible, ng Bible, if you have your Bibles, please turn it with me to Lamentations chapter 3, verse 22 to 23. Aklat ho ng panaghoy, mga panaghoy, kabanatang 3, ang talata po ay 22 hanggang 23. Sabi po sa wikang Ingles, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen? Sabi ron, they are new every morning. Ang pag-ibig ng Diyos, ito'y sariwa bawat umaga. Dakila ang iyong katapatan. Sa Bibliang Tagalog, ang sabi po, sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Isipin mo, ang habag ng Diyos hindi nauubos. Kung maubos ang habag ng Diyos, matakot ka na. Hello? Sabi po na sumunod na talata, ang mga yaoy, bago tuwing umaga,
dakila ang iyong pagtatapat. Amen. Sa isa pang salin ng Biblia, ang sabi rito, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Salamat sa Diyos, ang pag-ibig niya at awa ay hindi nagwawakas. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalilipil. Isipin mo kapatid, kaya hanggang ngayon buhay ka pa. Ito ay dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kung wala na ang pag-ibig at awa ng Diyos, nasan ka kaya ngayon? Hallelujah. Ang sabi rito sa verse 23, araw-araw niyang ipinapakita sa atin ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Basahin nga po natin yung kulay dilaw. Sabihin po natin, 1, 2, 3, go. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Na isang maulang umaga sa inyong lahat. Maulan. Kanina po nagsimulang pumatak ang ulan kanina mga bandang mag-aalas 5 na ng umaga. Ako po'y gising na noon, ako po'y nag-aalmusal, at ako po'y naghahanda na sa pagpunta kila kapatid na Ramil dahil tayo po'y nangakong magkakaroon ng funeral service bago ilibing ang kanyang ina. At dumating po tayo 45 minutes before 6 a.m., umuulan pa rin. At dahil nga po umuulan na nangyari kanina, ako po'y nagpunta rito na naka-short lang, naka-t-shirt, tapos doon na po ako nagbihis kanina. Nakakapote po ako, pero bagamat nakakapote ako, basang-basa ako ng ulan. Para akong basang sisiw kanina. Pero salamat sa Diyos, matagumpay pong na isa katuparan ang funeral service kanina. Marami naman pong dumalo. Maraming dumalo kanina. Praise God. So, kaya po, bagamat maulan, ako po'y napagpala dahil matagumpay pong nairaos ang gawain ng Panginoon kanina at marami po ang nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Now, sabi, signal number 2 daw dito sa atin pong lugar. Tama? Sabi ng mga balita, signal number 2 dito sa Tarlac kasi dito daw po sa Nueva Ecija, daraan ng ulan o ang bagyo. Nakakatuwa pa nga, ang pangalan ng bagyo ay Bagyong Ramil. Talaga nga naman ano. Praise God. At pero kanina lang naririnig ko ang bumaba daw yung bagyo, lumihis pa Manila, papuntang Maynila, yung bagyo. So hindi po diretsang tinahak itong lugar po natin, kaya naniniwala ko hindi na signal number 2, signal number 1 na lang. Amen? Pero anyway, nung nakaraan, panahong maaraw, tagtuyo, taginit. Okay? Pero ngayon, tagulan, tagbasa. Sa madaling salita, hindi pwedeng hindi ka lalabas sa wala kang dalang payong o kapote. Dahil siguradong mababasa at mababasa ka. So, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, may kani-kanyang panahon lang yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, may panahon sa buhay mo. May panahon sa buhay. Liwanag naman yan. Ang sabi naman ng Bible, dito sa mundong ating ginagalawan, dito po sa mundo, sa ilalim po ng langit, ang sabi po ng Biblia, lahat ng bagay ay may kani-kanyang oras at panahon. Amen? Now, life has its season. Ang buhay po ay may kani-kanyang panahon. May panahon ng pagsasaya, may panahon na ikaw ay malungkot, may panahon na ikaw ay makikinabang, may panahon na ikaw ay parang nalugi. Hello? Naalala ko yung kwento ng Pastor Anat nung nakaraan tungkol daw sa kanilang ani na hindi sila halos nakabawi doon sa kanilang ipinuhunan, doon sa kanilang pagtatanim nung nakaraan. Ngayon lang yan. Hello? Naniniwala ko na ibabalik ng Diyos ng doble yan dahil sa kayo'y tapat sa Diyos. Amen? So, may panahon na kung saan maliwanag ang lahat sa atin. May mga panahon na kung saan hindi natin maintindihan ang takbo ng ating buhay. Hindi natin maintindihan ang sitwasyon na dumarating sa ating buhay. At ito ang dahilan kung bakit nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, ano ba nangyayari? Bakit kailangan mangyari ito? Wala naman akong ginawang masama, pero bakit kailangan kong magkasakit? Wala naman akong natatandang ginawa kong masama sa iyo, pero bakit kailangan dumaan ako sa ganitong pinagdaraanan ko ngayon? Marahil naririnig natin yung ganyang mga pananalita. Hello,
Pero sa kabila ng lahat, merong isang katotohanan na kinakailangan nating paniwalaan. Merong isang katotohanan na kinakailangan nating tanggapin at panghawakan. At ano yun? Ang Diyos ay tapat. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Yan, siglahan mo naman yung may energy. Sabihin mo ulit, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. O, buti pa si Aubrey may energy magsalita. Hello? May kausap pa ho ba ako? Okay, ang Diyos ay tapat. Okay, one truth remains unchanging and that is God is faithful. Amen. Amen? So, ito pong mga talatang binasa po natin, ito po isinulat ng isang propeta na kilala sa kanyang pag-iyak o pagtangis. Siya yung propeta na laging umiiyak. And kung iintindihin po natin yung pananalitang ito, marahil ang propetang ito, sa tuwing ipapahayag niya ang kalooban ng Diyos, ipapahayag niya ang salita ng Diyos, ito'y tumatangis at umiiyak. Dahil ang kanyang puso ay puno ng habag, puno ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Isinulat nga niya, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Amen. Nung isinulat po ni Jeremiah mga pananalitang ito natin pong binasa ngayong umaga, ang bansang o ang lungsod po ng Jerusalem ay noong mga panahon na yon ay nagiba. It was in ruins. Bakit po ito nasira? Ang sabi ho ng Biblia at ang sabi ho ng kasaysayan, ito po'y sinugod ng mga taga-Babylonia. Israel was captivated, or should I say was attacked and invaded by the nation of Babylon. Ang Babylon po, ito po yung modern Iraq. Mula pa noon hanggang ngayon magkalaban na ang dalawang ito. Hello, may kausap pa ho ba ako? Bakit kaya? Kasi alam niyo po, sabi ng kasaysayan at sabi ng tradisyon, si Abraham ay hindi naman talaga Hudyo. Siya ay Iraqi. Siya po ay galing sa lugar ng Ur na matatagpuan sa lugar po ng Iraq ngayon. He's an Iraqi. Tapos mula kay Abraham, lumabas ang kanyang anak na si Isaac. At mula kay Isaac, lumabas ang kanyang dalawang anak na si Esau at si Jacob. At mula kay Jacob, itinatag ng Diyos ang bansang Israel. Yan ang kasaysayan. Hello? So, ibig sabihin, ang bansang Israel ngayon, ang mga Hudyo, mga inapo ni Abraham. May kausap pa ho ba ako? Maganda nang alam po natin ito. At dahil nga sa ang bansang ito noong mga panahon na yon, sila po'y tahasang sumusuway sa Diyos. Sila po'y nagre-rebelde sa Diyos. Ano nangyari? Ibinagsak ng Diyos ang kanyang hatol sa bansang Israel. Hinayaan niyang sakupin siya ng kanyang kaaway na mga taga-Babylonia. Ang hari ng bansang Babylonia noon ay si Nebuchadnezzar. Tignan mong kasaysayan, kapatid. Tignan mong world history. Mapapatunayan mong totoong sinasabi ko, merong haring Nabucodonosor sa salitang Tagalog. Hello, merong totoong hari o merong hari na totoong namuhay ng mga panahon na yon ng pangalan ay Nebuchadnezzar. At kanyang sinakop ang bansang Israel. Bakit sinakop ang bansang Israel? Dahil ang Israel ay tahasang sumuway sa Diyos. Kapatid, nakatatakot man itong sasabihin ko pero totoo. At dahil nagmamalasakit ako sa iyo, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. No, kung ikaw ay tahasang sasaway sa Diyos, kung ikaw ay tahasang lalayo sa Diyos, kapatid, hindi malabong ang hatol ng Diyos ay bumaba sa buhay mo. Hello, may kausap pa ho ba ako? Nakakatakot na lumayo sa Diyos. Nakakatakot na lapastanganin mo ang Diyos. At mas nakakatakot na magre-rebelde ka sa Diyos. Hello, may kausap pa ho ba ako? So, sa madaling salita, nasa kalagitnaan ng dilubyo ang Israel nung isinulat ni Jeremias ang mga pananalitang ito. Yung mga nangyari sa bansang Israel, mga kapatid, yung pagsakop sa kanya ng kanyang kaaway na taga-Babylonia, ito po ay inihula ng propeta. Okay, na si propeta Isaias na nabuhay ilang daang taon bago nabuhay si Jeremias. So everything Isaiah prophesied in his book, in the book of Isaiah, it all came to pass. And Jeremiah was the prophet living in those days. Pero sa kabila ng ang kanilang bansa ay nandoon sa ruins, nawasak ang kanilang bansa. Naroon ang pananampalataya ni Jeremias
na ang Israel ay manunumbalik sa dati. Bakit? Hindi magpapabaya ang Diyos dahil dakil ang katapatan ng Diyos. Amen. So great is thy faithfulness, O God. Ito nga po yung kinakanta natin. Kung kayo po naging Kristiyano na nung mga nakarang panahon pa, hindi po lingid sa inyo ang kantang ito. Ano yon? Ito, kakantahin ko ng konti. Pasensya na po kayo sa aking boses. Ano sabi ron? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never have come to an end. They are new every morning. New every morning. Ano yun? Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yung awit na yan, yan mismo yung talatang binasa natin. O sa Tagalog, pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. May kasunod lang. Ay walang hangganan. Iba yun? Okay. Ito'y laging sariwa. Ano? Bawat umaga. Mo'y katapatan mo'y dakila. Yan. Sadya na po ka, nalimutan ko ng lyrics. Palibasa ang tagal na eh. O mga musicians, mga singers, o kantahin nga natin yung mga dating kanta. Sa totoo lang, yung mga dating kanta na nagpapanariwa ng ating pananampalataya. Amen. Now, tayo, makinig kayo. Tayo, nagse-celebrate tayo ng birthday. Sino rito nagse-celebrate ng birthday? Siyempre. Nung nakaraan lang, pinagdiwang ni Kagawad Albert yung kanya pong ika-53 karawan. 51. 51. 51 pala. Si ate nung Nung nakaraan, si Nanay Jocelyn, 59. Sino pa? Sino pa nagdaos ng birthday? Si Ate Michelle. Ilan taon ka na, Ate Michelle? 34. Bata pa. Ano na? 44 ka na? Akala ko 34 ka lang. Bumata 10 years. Bumata ka ng 10 years. Okay. So, nagsa-celebrate tayo ng birthday. Walang masamang mag-celebrate ng birthday. Bakit? Hindi lang dahil inaalala natin yung araw na pinanganak tayo, kundi inaalala natin kung paano naging tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Isipin mo si Ate Michelle, 44 years nang tapat ang Diyos sa kanyang buhay. At pinagpapasalamat niya yon. Itong kagandahan sa ating mga Pilipino, kapag nagsa-celebrate tayo ng birthday natin, hindi pwedeng hindi ka magsisimba. Hello, doon nga sa nakagis na nating pananampalataya pag birthday, hindi pwedeng hindi magpapamisa. Hello, may kausap pa ho ba ako? Yung kapatid ko pong babae, nako, pag birthday po namin, hanggang ngayon, nagpapamisa yan. Okay? Naging kaugalian ito ng kapatid kong babae. Walang masama doon. Okay? Pinagdiriwang natin ang kaarawan, ang ating mga anibersaryo, yung ating mga achievements. Pero the greatest celebration we can never ever have is celebrating the faithfulness of God. Okay? So the greatest celebration we can ever have is celebrating the faithfulness of God. Now, etong tanong, bakit ko ba ipinipreach ang faithfulness ni Lord? Bakit ko ba ipinapangaral ang katapatan ng Diyos? Kasi, number one, sa susunod na linggo, anibersaryo na ng ating church. Oy, nakaisang taon na tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas po na palakpak. Sino rito nga excited na sa ating anniversary? Taas ang kamay. Wedding nga. Taas ang kamay ng anniversary. Excited na. Yan. Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, isang taon na pala tayo magkakasama rito. Amen? As Goshen family. May mga kapatid tayong nawala, may mga kapatid tayong nadagdag. Amen? Pag-pray natin na sa anniversary, yung mga kapatid natin hindi natin nakakasama linggo-linggo, makasama natin sa anniversary. Kaya hihilingin ko sa inyo mga kapatid, mag-imbita kayo sa anniversary. Amen? Bit-bitin mo yung mabibit-bit mo.
O sa umaga, yung mga bata, bitbitin natin doon sa basketball court ng Santa Barbara. Merong dental mission. Okay? At mamimigay tayo ng mga dental kits sa 50 bata. Okay? At salamat sa pakikipagtulungan ng ating pong sangguniang barangay at lalong higit ang ating kapatid na Leia. Kaya magagamit natin yung barangay hall. Yung barangay covered court. Iyon, salamat sa Diyos. Okay? Hapon naman yung ating pong anniversary. Alas 2 hanggang alas 5, ito po yung celebration ng ating pong church. So, may bisita po tayong darating sa susunod na linggo, kaya ihanda natin yung ating mga sarili. Mag-imbita tayo. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, mag-iimbita ka. Yan. So, each one bring two. Ay, mas maganda nga kung kayang bring 5 eh. Okay? Okay, sabi mo nga sa katabi mo, mag-iimbita tayo. Para, sabi mo, mag-iimbita tayo. Para kay Lord. Yan. So, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyong katotohanan ito. Ito, tingnan po natin. God's faithfulness is constant, compassionate, and complete. It deserves our celebration, not just our acknowledgement. Okay? Tatagalogin ko. Sa Tagalog, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago, puno ito ng habag at kumpleto. So karapat-dapat natin itong ipagdiwang, hindi lang isang pag-alaala. Ang problema sa atin ito, naalaala lang natin ang katapatan ng Diyos sa atin, pero nag-celebrate ka ba? At ipinagdiwang mo ba? Nag-party ka ba? Dahil ang Diyos ay naging tapat sa iyo. Amen. Praise God. Kaya dapat sa tuwing magpa-party tayo, sa tuwing tayo ay magkakaroon ng celebration, it should always be a Thanksgiving celebration. Why? Because we are celebrating the faithfulness of God. Ipinagdiriwang natin ang katapatan ng Diyos. Tingnan natin ang mga sumusunod na dahilan kung bakit natin dapat i-celebrate ang katapatan ng Diyos. Number 1, i-celebrate natin ang katapatan ng Diyos dahil ang katapatan ng Diyos hindi nabibigo. Celebrate God's faithfulness because God's faithfulness never fails. God's faithfulness never fails. Now, alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po ito nagbabago kahit nagbabago-bago ang panahon. Ang pag-ibig ng Diyos o ang katapatan ng Diyos hindi nagbabago. Kahit nagbabago-bago pa yung mood na meron ka o mood ng tao. Hello? Nung una masaya. Hello? Nung una mapagmahal. Nung una payapa. Pero sumunod na pagkakataon, nawala yung galak, nawala yung saya, naging masungit, naging matapang, naging madamot. Ang mood ng tao nagbabago. Hello? May kausap pa ba ako? Ang panahon nagbabago. Yung mga politiko, bago mag-eleksyon, ang babait niyan. Hello? Ang mga politiko, bago mag-eleksyon, nako, sabi ko sa iyo, lahat ng tulong gagawin niya para matulungan ka. Pero kapag nakaupo na, ano nangyayari? Nakakalimot na. Yung pangako na kanilang binitawan sa taong bayan, kinakalimutan nila. Ang masama pa nga nito, nagnanakaw pa. Hello, may kausap pa ba ako? Pero hindi ganyan ang Diyos. Hindi ganyan ang Diyos. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? His promises are reliable because His character is perfect. Kapatid, makakaasa ka sa pag-uugali ng Diyos dahil ang pag-uugali ng Diyos ay perfecto. Ano ba sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible sa 2 Timoteo chapter 2 verse 13, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya may kakaila ang kanyang sarili. Hello? Kahit hindi ka tapat, ang Diyos ay magiging tapat pa rin sa iyo. May kausap pa ba ako? Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit ang Diyos kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay tapat pa rin. Yan.
maganda na maintindihan mo yan. Alam niyo po, kung ikaw ay mandaragat, o ikaw ay lagi nagbabiyahe sa dagat, sa iyong paglalayag, ito mapapansin mo, merong isang gusali na hindi pwedeng mawalan ng liwanag. At hindi kailanman mawawalan ng liwanag. Ito yung tinatawag po nating lighthouse. Umuulan ng malakas, bumabagyo sa gitna ng karagatan. Ang mga mandaragat, ito ang unang hinahanap, yung mga lighthouses. Bakit? Kasi malalaman nila kapag may lighthouse silang natanaw, nangangahulugan, malapit na sila sa lupa. So pag sila po yung malapit na sa lupa, nangangahulugan, sila ay makatitiyak na sila ay ligtas at hindi mapapahamak kahit gaano pa kalakas ang bagyo. Amen? Ito rin kapatid na gusto kong sabihin sa iyo, ang katapatan ng Diyos ay kagaya ng lighthouse na yon, unwavering, guiding us through the darkness of light, of night, light. Ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, ay parang lighthouse na ganito. Okay? Pinapatnubayan ka niya sa kalagitnaan ng madilim na daang pinagdadaanan mo. Kapatid, ikaw ay dumaraan ngayon sa lugar o panahon ng walang katiyakan. At para ikaw ay makasurvive, para ikaw ay makarating doon sa iyong patutunguhan, hayaan mo ng katapatan ng Diyos, pangunahan ka. Amen? May mga pagkakataon na sa mga sitwasyon ng ating buhay, hindi natin makita ang kamay ng Diyos. Dumaraan tayo sa mga sitwasyon na parang bagang tila nawawalan tayo ng katiyakan, nawawalan tayo ng seguridad. So sa madaling salita, hinahanap natin ang pagkilos ng kamay ng Diyos. But let me say this, friends. Hayaan mo na sabihin ko ito sa iyo ngayong umagang ito. Kung hindi mo makita ang kamay ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon, pagtiwalaan mo ang puso ng Diyos. Hello? When you can trace the hand of God, trust His heart. Amen? So ano gagawin natin? Ang mas maganda, meron kang notebook at ililista mo, kapatid, yung mga araw na naranasan mo yung katapatan ng Diyos para ikaw ay may dahilan na magpasalamat sa Diyos. Amen? Ipagdiwang mo yung mga maliliit na bagay, mga maliliit na o mga panahon na kung saan yung mga maliliit mong dalangin tinutugon ng Diyos. Ipagdiwang mo yan. At pag may pagkakataon dito sa church, ipatotoo mo yan. Amen? So God's mercy, okay, are new every morning. Okay, God, you are faithful even when I don't understand. Idideklara mo yan araw-araw. Sabihin mo sa Diyos, Diyos, alam kong tapat ka kahit hindi ko naiintindihan yung nangyayari sa paligid ko. Amen? Praise God. So yun ang una. Tayo ay nagdiriwang ng katapatan ng Diyos dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi nawawala, hindi nagwawakas. Amen? Hindi nabibigo. Pangalawa, nagse-celebrate tayo. We are celebrating the faithfulness of God because God's faithfulness renews us every morning. Tayo ay nagdiriwang ng katapatan ng Diyos dahil ang katapatan ng Diyos, pinapanibago niya ang atin pong kasiglahan araw-araw. Bawat umaga. Amen? Gaya nga po ng ating binasa kanina, they are new every morning. Ano yung bago tuwing umaga? Ito yung katapatan ng Diyos. Amen? This means His grace never runs out. Nangangahulugan, kapatid, ang katapatan o ang kagandahang loob ng Diyos hindi nauubos. Amen? Yung lakas mo kahapon maaaring ubos na. Pero kapatid, ang awa at ang biyaya ng Diyos, ngayong umaga, sariwa na naman ito para sa iyo. Amen? Now listen, faithfulness is not just what God did yesterday. It's what He continues to do every day. Ang katapatan ng Diyos, kapatid, ay hindi lamang ito tumutukoy sa mga bagay na ginawa ng Diyos noong unang panahon o kahapon, kundi ito'y tumutukoy sa bagay na patuloy na ginagawa ng Diyos
hanggang ngayon, araw-araw. Kapatid, salamat sa Diyos, nagigising tayo na may bagong umaga. At sa tuwing magigising ka sa isang bagong umaga, kapatid, naway ito'y magsilbing paalaala sa iyo ng kadiliman ay hindi nagtatagal. Amen? Lahat tayo dumadaan sa kadiliman ng buhay. Lahat tayo dumadaan doon sa tinatawag na dark season of our lives. But the good news is, darkness cannot last forever. Hello? Ang kadiliman, hindi ito pwedeng magtagal. So nangangahulugan ng bawat umagang iyong nasisilayan, ito'y nagpapatotoo na may bagong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa iyo. Amen? So anong dapat natin gawin dito sa bagong pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin sa bagong umaga na ito? Tayo po'y magpasimula uli, magtiwala uli, umasa uli sa Diyos. Amen? Amen. So itong challenge ko sa inyo, sa bawat umaga sa linggong ito, alalahanin mo kung paano naging tapat ang Diyos sa iyo. Amen. Pangatlo at panghuli, nagdiriwang tayo ng katapatan ng Diyos sapagkat ang katapatan ng Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. We celebrate God's faithfulness because God's faithfulness fulfills His promise. Now, alam niyo po, ang mga pangako ng Diyos, ito po yung nakatala sa Biblia. Alam niyo po ba kung ilang pangako meron ang pangako ang Diyos sa Biblia? Kung titignan po natin ang buong Biblia, meron pong mahigit na 7,000 mga pangako ang nakatala sa Biblia. Hello, may kausap pa ba ako? Ilan yung promises ni Lord sa Bible? More than 7,000 promises are recorded in the Bible. Amen? Ayaw kong sabihin na itong 7,000 ito'y sa'yo lahat, no. May mga pangako dito sa 7,000 promises na hindi mo pwedeng angkinin dahil hindi naman talaga iyo. Hello? Praise God. Pero may mga pangako dito. At ang mga pangakong ito ay pangakong nasa ilalim ni Kristo. Ito yung pangako na para sa atin. At ang sabi nga po ng 1 Corinthians o 2 Corinthians 1 verse 20, the promises of God in Christ are yes and amen. Ang mga pangako ng Diyos kay Kristo ay oo at siya nga. Ibig sabihin, yung mga ipinangako ng Diyos sa ngalan ni Kristo sa atin, hindi pwedeng hindi itututuparin ng Diyos. Amen. Now, every word that God speaks comes to pass. Lahat ng bagay na sinabi ng Diyos, lahat ng bagay na sinalita ng Diyos, ito'y nangyayari. At ito'y nangyari, ito'y nangyari hindi sa kapanahunan natin, pero ito'y laging sa kapanahunan ng Diyos. Now, sabi po ng Joshua chapter 21 verse 45, not one of all the Lord's promises to Israel failed. Every one was fulfilled. Kung pag-uusapan natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, ang numero unong patotoo tungkol dyan ay ang bansang Israel. Ang sabi po ni Josue, ni isa man sa pinangako ng Diyos kay Israel ay nabigo o nawala. Hindi nagkaroon ng katuparan. Pero sabi ni Joshua, lahat ng ito ay nangyari. Lahat ng katapatan ng Diyos ay ginawa ng Diyos. May kausap pa ho ba ako? Praise God. So sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, tinitiyak ng Diyos yung kanyang plano para sa atin. Ito'y mangyayari dahil dakila ang katapatan ng Diyos. Sino po sa inyo nakakakita ng rainbow tuwing bago umulan o pagkatapos ng ulan, taas ang kamay? Di ba may paniwala nga tayo noon, lalo na ng mga bata pa tayo, doon sa dulo ng rainbow may kayamanan. Kaya ang daming tao hinahanap yung dulo ng rainbow para makita yung kayamanan. Hello, pot of gold. Di ba? Pero kapatid ko sa Panginoon, makinig ka. Sa tuwing makikita mong bahaghari,
nawa ito'y maging paalaala sa iyo ng Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Nawa sa pamamagitan ng bahaghari na makikita mo, ito'y maging paalaala sa iyo ng katapatan ng Diyos ay hindi pwedeng magmaliw. It was a reminder, or it should remind you of a fulfilled promise. Nung inilagay ng Diyos ang kanyang bahaghari sa langit, ano yung pangakong binitawan ng Diyos? Ang sabi ng Bible, ang pangako ng Diyos ay ito, hindi ko na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nangyari ba ito? Nangyari. Wala nang bahang dumating na kagaya ng baha na dumating nung panahon ni Noe. Yung mga nangyayaring pagbaha ngayon, sabihin na po natin ito dahil doon sa anomalya ng flood control projects ng gobyerno. Hello, may anomalya at may corruption, kaya nagkakaroon ng pagbaha, maliliit lang na baha yan. Kung ikukumpara ito sa pagbaha ng panahon ni Noe. Hello, at wala nang ganong klaseng baha ang dumating dito sa mundo dahil hindi na ito ipinahintulot pa ng Diyos muli. Amen? Tinubad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya mga kapatid, sa tuwing makikita natin ang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, sa tuwing makikita natin ang pagtugon ng Diyos sa ating mga pangangailangan, sa tuwing ang buhay natin ay pinabago, ng Diyos, para bagang nakikita natin ang baghari ng katapatan ng Diyos. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Stand firm on God's promises even when you don't see the results yet. Hello, kapatid, panghawakan mo at panindigan mo ang pangako ng Diyos bagamat hindi mo pa ito nakikita ng iyong dalawang mga mata. Amen? Panindigan mo, panghawakan mo. And of course, pangalawa, celebrate what's already fulfilled and trust Him for what's not yet completed. Kapatid ko sa Panginoon, ipagdiwang mo yung bagay na ginawa na ng Diyos sa buhay mo. Hello? At magtiwala ka sa mga bagay na gagawin pa ng Diyos. Makasagot ba kayo ng amen? Praise God. At ito pa, i-testify natin yung ginawa ni Lord. Ipatotoo natin yung ginawa ni Lord. Alam nyo, minsan may mga pagkakataon na kailangan marinig nila ang kwento mo para malaman nila ang Diyos pala tapat. Amen? May mga pagkakataon na kailangan mo rin magkwento. So ngayon, sabihin natin ito, if God said it, He will do it. Sa Tagalog, kung ito'y sinabi ng Diyos, sabihin natin, kung ito'y sinabi ng Diyos, gagawin ito ng Diyos. Yan. Bakit? Kasi tapat nga po ang Diyos. So nangangahulugan, God's faithfulness is unfailing. Okay? Hindi ito nawawala. Hindi ito pwedeng mabigo. Pangalawa, God's faithfulness is unchanging. Hindi nagbabago. Ang sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. God never quits on you. Amen? And of course, it's unending. Why? Because His mercies are new every morning. Kaya kapatid, huwag lang natin alalahanin yung katapatan ng Diyos. Amen? Let's rejoice in it. Magkaingay tayo sa katapatan ng Diyos. Let every heartbeat be a song of gratitude, which says, great is your faithfulness, O God. Kaya kapatid ko sa Panginoon, sa linggong darating, sa linggong darating, ipagsigawan natin ang katapatan ng Diyos sa Goshen. Amen? Ipagsigawan natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Ipagsigawan natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga pamilya. Ipagsigawan natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga bukirin, sa ating mga palayan, sa ating mga hanap buhay. Sa lahat ng bagay na meron ka, i-celebrate natin ang katapatan ng Diyos. Amen? Kaya sa linggong darating, ngayon pa lang, mga kapatid, sisimulan na natin mag-imbita. Amen? O yung ating po mga invitation na leaflets, nasaan? Andyan. So ito po ay ipamimigay na natin.
Kung kulang pa, magpiprint pa tayo. Yan. Kulang na 200. Okay, praise God. Sige. Mamaya bigyan ng bawat isa ng papel na yan ng pag-anyaya. Okay? So, ito deal natin to, date natin kay Lord next Sunday. 2:00 ng hapon ha. Magse-celebrate tayo ng katapatan ng Diyos. Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po'y mananalangin.